Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Hubat St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Soreco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph PJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, City Councilor Lester Lubiano, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Derm Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieros Botox, Botox Builders and Design, Mice Cafe, Mice Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Pitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samiria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss RZ Glipo, former board member, 2nd District, Province of Sorsogon, Huban, Sorsogon Municipal Mayor Gloria L. Alindugan, Dr. Victea Pineda of Westix Institute Technology, APR Massage and Therapy, Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor, Arise Party List, BLD Hometel, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. Magandang umaga Pilipinas kong mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng tumatangkilik ng ating programang Issue Ora Mismo. Ngayong araw na ito, Martes na naman po. Siyempre, holiday sa buong Pilipinas. Dahil po sa pagse-celebrate ng ating mga kapatid na Muslim sa kanilang Ramadan. Kaya ang iba ngayon, busy-busy na, papunta sa mga paliguan. Siguro ilang linggo itong hindi naligo. Ilang linggong hindi naligo para mag-prepare sa araw na ito. Summary, live na live tayong mapanood sa ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon, ang nag-iisang telebisyon sa probinsya ng Sorsogon, at live tayong mapanood sa Facebook page at sa YouTube. At saka mga kaibigan, ngayon po ay araw na naman ng mga tatay dahil walang trabaho. Of course, nandyan kayo sa harap ng mga labahin. Habang naglalaba, nagpe-prepare na ng iluluto para sa pananghalian. Ang inyong likod, si Rosario Amistoso, makakasama ninyo sa isang oras na balitaktakan ng mga napapanahon na issue, napapanahon ng mga kaganapan, dito lang po sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. At ngayon, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, 5 pesos taas pasahe sa LRT, larga na. CPA lawyer, timbog sa serial child exploitation. LGU inatasang mag-inspeksyon sa mga gusali. At 3 Pinoy sa Qatar, rally pinalaya. Narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal. Sa kabila ng panawagan ng ilang grupo, aminado ang Malacanang na wala silang magagawa para harangin ang nakaambang dagdag pasahe sa Light Rail Transit or LRT. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na kahit gustuhin ng gobyerno na hindi matuloy ang fare hike ay mayroong kontratang dapat sundin. Iginit ni Castro na mas magiging malaking problema ang haharapin ng mga commuter kung hindi susundin ang kontratang pinasok ng gobyerno sa management ng LRT. Bukod dito, matagal na rin aniyang dapat nagtaas ng dagdag pasahe sa LRT, subalit na ipagpapaliban at kailangan ding sundin ang naging kasunduan
na dapat tuwing 2 taon ay magtataas sa singil sa pamasahe. Sa kabila nito, ilang grupo naman ang nagpaplano na umapila sa Malacanang para pigilan ang implementasyon ng 5 pisong dagdag singil sa pamasahe sa LRT, epektibo bukas, Abril 2, taong kasalukuyan. Sa iba pang balitang nasyonal, CPA lawyer timbog sa serial child exploitation. Arestado ang isang abogado na sangkot umano sa serye ng child exploitation sa operasyon ng pinagsanib na pwersa ng gobyerno sa Zamboanga City. Sa ulat ng Department of Justice o DOJ, inaresto si Atty. Michael P. Molina, isang certified public accountant, abogado at realtor na nahaharap sa mga kasong Anti-Trafficking in Persons Act o Republic Act 9208, Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act, Republic Act 11930 at Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may mabigat na parusa. Nasagip ang 3 minor de edad mula sa kaniyang bahay at 6 pang biktima ang natukoy na ngayon ay nasa hustong gulang na mula nang abusuhin noong mga bata pa. Batay sa mga nakumpiskang ebidensya, nagsimula si Molina sa pang-aabuso sa mga kabataan noong 2012 habang ang pagkalap ng child abuse materials ay nagsimula noong 2002 batay sa in-depth forensic examination ng kaniyang devices. Itinurn over na sa Department of Social Welfare and Development ang 3 minor de edad na nasagip sa operasyon. Sa iba pang balitang pambansa, LGU inatasang mag-inspeksyon sa mga gusali. At sa detalye, matapos ang malakas na lindol sa Myanmar na ikinasawi ng nasa 1,700 katao, pinayuhan ng Malacanang ang mga local government units or LGUs na magsagawa ng inspeksyon sa mga gusali. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Atty. Claire Castro, bagamat hindi masabi kung kailan magaganap ang malakas na lindol, ay handa naman ang mga ahensya ng gobyerno sakaling mangyari ito. Kabilang sa paghahanda ang earthquake drill, fire drill at mga nakahandang go bags. Maging ang mga LGUs aniya ay pinapayuhan nila na magsagawa ng inspeksyon sa mga gusali ang kanilang building officers. Dapat din aniyang maging mahigpit sa pagbibigay ng mga permits sa pagpapagawa ng mga gusali na maaaring hindi ganun katibay. Hinikayat din ni Castro ang taong bayan na magtulungan sa pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa paghahanda sa sandaling mangyari ang lindol. At sa pinakahuling balitang nasyonal, 3 Pinoy sa Qatar Rally pinalaya.
Pinalaya na ang 3 kabataang Pinoy na lumahok sa political rally sa Qatar habang 16 pa ang nasa kustodiya ng pulisya. Ayon kay Department of Foreign Affairs o DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo De Vega, 20 Pinoy ang orihinal na nakakulong at 4 sa kanila ang nakalaya na. Iimbestigahan pa niya ang mga nakakulong at kapag satisfied ang mga pulis sa resulta ay saka palalayain, pero kung hindi ay posible umanong makulong ng hanggang 3 taon. Sinabi ni De Vega na umaasa ang DFA na kung mapatunayang may paglabag, multa lang ang ipapataw at hindi na makasuhan ang 16 Pinoy at mapalaya sila sa susunod na linggo. Sa ilalim ng batas ng Qatar, ang mga hindi autorisadong protesta at demonstrasyon ay illegal at ang mga pampublikong pagtitipon at protesta ay nangangailangan ng permit mula sa gobyerno. Nauna nang tiniyak ng DFA na magbibigay ng abogado para sa mga nakakulong na Pilipino. Iyan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Magbabalik mo niyong likod, makalisang ilang paalaala. Ako si Jericho Rosales, tarong aktor, Skrog, Kalikasan, Oragon, Bicolano. Magsasaka parilis ang iyong kasama. Magtanim ay di biro, pero di ka nag-iisa. Magtanim, magsaka, buhay aangat na. Sa magsasaka parilis 154, panalo ka. Magsasaka parilis 154. Magsasaka parilis 154. Magsasaka parilis 154. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, Kasurog, Kang Kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Ako si
mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka, pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang Dairy Box Store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manaoc, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Okay, nagbabalik kita sa itong programang Issue Ora mismo. Happy watching pa kay Mr. Mar Romero. May kaso ka na daw pala. Si Wilma Gonzales, happy watching man po ang may bahay ni former Barangay Captain Daniel Gonzales dyan sa Barangay Piot, West District, Sorsogon City. Ang sakuyang tugang, happy watching all the way from Angono Medics, Angono Rizal. Happy watching also sa iyong pamilya. Tax, happy watching kay Ian at kay Angelo. At ang iyong may bahay na nasa Dubai, si Joe, happy watching. At sa lahat ng staff ng Angono Medics, magandang umaga sa inyo. Okay? So, paragos kita sa itong programang Issue Ora mismo. Digdala mo po sa Bicol TV Sorsogon. And dakulo na po this time mahiling ta na dakulo na ang mga naglipana na party list. And sabi tangani po, sa issue, ano yung kitango niyan sa pagtaratar, pero bago ta po yan itao sa Indo na issue na yan, gusto ko lang po magpasalamat sa padagos Indo na pagtitiwala sa Bicol TV Sorsogon. Siring man po, ang mga nagbabati ko sa tuya na patalikod, sigurado masemplang man kamo pag abot kang oras. Okay? At igwa dyan ng pigpaparalanahan ang sarong mayor na kung ano daw ang pigsasabita sa kontra sa mayor na ini. Alagad, dahil man po kita nagre-react kung ano pa man, bahala na po ang mahal na Diyos sa Indo. Okay? And this time mga tugang, happy watching din sa tuyang mga kaibahan dyan sa munisipyo kan Matnog, Sorsogon. Congratulations po sa padagos Indo na pagsuporta sa Indong mga napupusuan na politiko dyan sa Matnog, Sorsogon. Okay? And digdi po sa City Government of Sorsogon, padagos po ang ginigibo na paglibot kan grupo ni incumbent Mayor Esther Amor, kaibanan sa iyang mga kaalyado na
mga city councilors from East, West, and Bacon District. Siring man po sa ibong nalado si Mayor, Aspirant Mayor Red Lasay. One-on-one ini. Issue ora mismo. Ayan, Issue. one-on-one ini na magkatunggali sa pagka-mayor digdi po sa Sorsogon City. Diyan man po sa Barcelona, Sorsogon, padagos man po ang paglibot kay ni Aspirant Mayor of Barcelona, Ma'am Judith Pontelar Aviles, sa sayang mga constituentes dyan sa Barcelona, Sorsogon. And kagayunan lang kay ni ang kagayunan lang kay ni mga tugang is sports sinda dyan sa Barcelona together with incumbent Mayor Cynthia Palcotelo Portes. And dyan sa Bulusan, magkatunggali man si Ma'am Weng Rapallo sa pagka-mayor, ang sayang vice mayor, ang incumbent mayor niya na si Mayor Mike Goysayco. Sa ibong nalado, ang katunggali kay ni si Tantan Pomera, Municipal Councilor Tantan Pomera. Yun ang magkatunggali dyan sa Bulusan, Sorsogon. And base nga ni sa paglibot-libot niya to dyan kahapon, nagbuburo barangay na sinda. Siyempre, ini po ang pinaka-number 1 na ipig-abangan kang mga constituentes. Ang sindang mga plataforma, bakong puro forma, ang sindang mga panuga, mga pangako, na abangan ta kung ini nagpangako, pwedeng mapako. Ini na mga panuga ninda, kung hanggang sa inka ini ang kasagudan. Di ba? Ang aram ta, puro na lang ini pag abot kang eleksyon, yaw na pirmi kita sa botohan nindo ako. Ini na bagay ini ang magigibuhon ko. Pagkatapos kang eleksyon, dahil mo na lamang masinagan kung hain ang anino ka ini. Okay? So, ang digdi po kaya sa Sorsogon City, ibalik ko lang po ang issue na mainit ko niya na pigdidiskutir. Ini ang manungod sa luminutaw na face out kang mga tricycle, which is sa saro na paapod kan city government, katabang ang provincial government, mismong si Governor Buboy Amor ang nagtaram na daing phase out na mangyayari sa mga tricycle. Daing phase out na mangyayari sa mga katugangan niya itong tricycle driver, tricycle operator. So, dahil pong mangyayaring phase out. Kaya nga sa bagay na ini, pirmi niya itong babana-bana ang mga side effect kung madagos na ini na modernized jeep na mapasada digdi sa Kahalabaan, kan Rizal, asin Magsaysay Street. Although may mga nagsasabi na daimanda ini madadagos, pero ang hapot nga ni kay ni is do you think dahil pa ini madadagos na approve na nga ang LTPRP? Approve na ang LTPRP or ang kay ni Local Transport Route Plan. So, approve na kang LTPRP. Gusto sabihon, mahalat na sana kang after election, ano ang mangyayari ka ini? After election,
Sabi tangan po, ano ang posibleng mangyari ka ini? Kung madagos na ini na ruta. So digdi po magkakararaman kung definitely ano ang magiging epekto ka ini pag abot kang kang implementasyon kang ruta kang modernized jeep. Panuhon ta ini na sistemang ini. Kung ini po maging ipautob na digdi. Dakol po baga ang pigsaalang-alang ta. Pigsasabi ni danaday ni day magkakaigwa ning face out. Tama, day po talaga magkakaigwa ng face out. Pero ang bottom line kay ni, ano pa kay mapasada ka na wala naman sa imong masakay? Dahil nga ni kainis na pag nadagos na ini, na pagpasada ka mga modernized jeep, natural igigilid kamo ng mga tricycles. Do you think ano pa kamo? Iyan na tatawan pa kamo ning lugar dyan sa National Highway? Definitely dahil na po. Dahil na kamo tatawan kang pagkakataon na magamit pa nindo ang kahalabaan kang Rizal and Magsaysay Street kasi nga ni ini po is pigsasabi ta na National Highway and base baga sa mandato dahil na dapat dahil na or bawal ang mga tricycle, bawal ang mga tricycle sa Rizal and Magsaysay Street or sa National Highway. And aram tama po na ang Rizal and Magsaysay Street is sakop ini kang National Highway. So definitely dahil na po ini dahil na kamo tutugutan na gamiton ini na Rizal and Magsaysay Street dahil nga ni isa parte ni kang National Highway. So ano na po ang mangyayari kay ni pag dahil ni pinagamit or pinagbawalan na kamo? Simple uno lang, di ba? Kung dahil na ini pinagamit, it means sa gilid na lang kamo or sa mga kasulok-sulukan na lang kamo. Panuhon ta na ini na bagay na kun kamo dahil na tutugutan. May kamo? May sabi nga ni may makuha pa daw kamong pasahero? May makuha pa daw kamong pasahero ka ini? Definitely wala na. So all you can do, igarahe ang tricycle, na lang kamo, magbakal bote, ora na kumbaga, basta ang bottom line ka ini, dahil taka mo, dahil ko finish out ang tricycle. Okay? Iyon man lang ang simpleng panaramon ka ini. Dahil ko finish out ang tricycle. Kaya dahil ka mong masasabi na finish out naman ang tricycle. Kusa ka mong nagpundong magpasada. Natata nagpundo, wala naman ning wala na ning sabi nga ni, wala na ning pasahero. Okay, so may balita si Papa Maki. Tawan ta po ning onra an special report ni Papa Maki.
Para po sa Bicol TV Sorsogon, Papa Maki, sok pa! Parating na, bagong gobernador, magbibigay sigla sa probinsyang Sorsogon. Katleyaso, kahit babae siya, taglay ang ganda at talino. Kakampi ng pobreng tao, harap niya umasenso, kabalikan ng NGOs, kanyang suportado. Walang bisyo, walang bahid, tunay magserbisyo, kaya't magsama-sama na kay Katleyaso. Parating na, bagong gobernador, nagbibigay sigla sa probinsyang Sorsogon. Katleyaso, kahit babae siya, taglay ang ganda at talino. Infrastruktura pang kabuhayan, edukasyon pang kalusugan, kalikasan at kultura, kanyang tututukan. Senior citizen, pangangalagaan, scholarship sa kabataan, transport group, kagabayan. Katleyaso, ibutong gobernador, numero 2 sa balota. Katleyaso, serbisyong mga tao ang ipapadama. Katleyaso, babae may prinsipyo, diretsyo ang asenso. Katleyaso, siya na nga ito, gobernador na may puso. Tara na, iboto na! Tara na, iboto na! Gobernador! So, yan po ang naging parte kan ginibong motorcade dyan sa munisipyo kan Matnog, na kung saan po kan nakaagaya na Biyernes, first day kang karampanyahan kang local election digdi po sa probinsya kan Sorsogon. Motorcade po yan kang grupo kang Team Katleyaso. Kay baan sa yang tugang si aspirant for Municipal Mayor of Matnog, Clauditso. Yaon man dyan ang kandidato sa pagka congressman sa 2nd District, si Attorney Crunimar Escudero III. Si Cruni. Okay? So, habang pig-ayos ta po ang na-play duman sa special report ni Maki, daing audio, daing voice over. So this time, ang tabayanan ta po ang special report ni Papa Maki hali dyan sa munisipyo kang Matnog. And mga tugang sa pagpapadagos niya to sa larangan kang pagka-gobernador, duwa lang po ang nahiling ta na magkatunggali digdi sa atulo palan si Mr. Edwin Zuniga na naging guest na digdi sa Bicol TV Sorsogon. Katunggali kay ni si Katleyaso, ang incumbent mayor kang Matnog, and of course ang incumbent governor kang probinsya kang Sorsogon, si Governor Edwin Boboy Amor. Para si Edwin Edwin Zuniga, Edwin Boboy Amor. Kontra kay Mayor Katleyaso. Diba? So, sa sistema pong ini na eleksyon ngunyan digdi sa Sorsogon,
masasabi ta po na ang election digdi is ano, ayan baga na puro lang kita patutsadahan, di ba? Puro lang kita patutsadahan kung ano-ano lang, kung mga word war, it's enough, tama yan. Kung baga may mga issue kitang pigtutukar na sa magkakatunggali, ang kagayon ng kaini, mga professional kita na kandidato. Dahil na po kita nagbababa sa level kang sa tuyang personalidad. Di ba? May mga bagay na minsan masabi kita may bastos na kandidato. May kung ano-ano pa man. Pero ang the best thing kaini is dahil po kita nagkakaramrusan. Dahil kita nagkakaramrusan. Dahil kita kumbaga, iyan na below the belt nagtitirirahan. Di ba? Be a professional. Bako na kitang paras kang ibang probinsya na lintiasan. Talagang pighihubaan ng issue naghubaan ng issue ang magkakatunggali. Okay, so for the second time around, ano na po ang special report ni Maki Gomez. Maki, sok pa. Sa unang araw ng campaign period ay dinagsa ng libu-libong mga supporters ng motorcade ng mga kandidato ng Team Diretso na kinabibilangan ni gubernatorial candidate Catlea Morataso at nagbabalik sa pagkaalkalde sa bayan ng Matnog na si former Mayor Claudette So, kasama din ang dati na ring naging Vice Mayor ng Matnog na si Konsehal Bongbong Estrelon na tumatakbo din muli sa pagka-Vice Mayor, kasama din ng mga re-electionist sa pagkakonsehal na sina Pobio Sabado, Evelyn Garalde, Mercy Gata at si Salve Princilio. Ganon din ang nanilbihan na bilang public attorney na si Attorney Jonar Oro Garcia, ganon din ang retired agriculturist na si Papay Gil Garrido at tumatakbong konsehal din na si Ernie Garcera. Inaasahan lang anya sana nila na 20 lang bawat barangay ang dadalo sa nasabing aktibidad, ngunit bawat daanan nila na makikitang motorcade dito ng grupo ng mga so ay hindi nagpaawat at voluntaryong sumabay bilang pagpapakita ng kanilang solidong suporta. Ayon sa ilang motoristang dumalo na hindi na humarap sa kamera, tahimik lang anya silang nakikinig sa kung ano-anong batikos sa kampo ng so, pero ang suporta nila ay hindi mawawala sa mga so. Dagdag pa nila na isa sa mga ugali ng Matnoganon, lalo na anya kahit hindi man sa politika ang usapan, kung bagong salta lang anya sa Matnog at ito pa ang palagi nagsisimula ng ingay, ay hindi pumapayag ang Matnoganon. Maki Gomez, Bicol TV. Maraming salamat Maki Gomez sa yung special report. 'Di ba? Kagayunan kayo ni mga tugang. Yung nga nito, kumbaga, may freedom ka sa mga bagay na gusto mo mangyari. Okay? Yung kang freedom na dahil kinagbabawal. And sana mga tugang, magkaigwa kita ng pig-apod na tunay na asin sincero na magiging daradara tayo ini sa tuyang pangampanya. Iwasan tanan pagpararulukuon ang tao. Iwasan tanan pagparaburuwa. Pagabot kan sa ikadawang buhay ta, ultimo kasali sa daya na pagbuwa ta, sisingilon kita. Kaya kung ano lang ang makakaya, yan lang ang dapat niya to ipangako sa tao. Dahil nakita mangako ning ibibigay ko sa iyo ang langit at buwan. Ito pala pagkatapos ng eleksyon bakong langit, kundi langit-ngit. Ibibigay ko sa iyo ang buwan. Ito pala pirang buwan, wala ka mangginibo sa sa mga constituentes mo. Hanggang nagtaon, hanggang minabot naman ang eleksyon. And kahapon nga diba mga natugar na mo ni Kap Arles Sanaban sa muyang programang Fight Sana, ini na manungod sa seryoso na mga botante sa pagpili kan kandidato. Maging lecture na sa tuya, ang pig-apod niya to na maging sincero sa pagpili. Bako ito na hapoton mo, sisay ang gobernador mo, sisay ang mayor mo.
ang simbag. Kung sino ang mauna maghatag, kung sino ang mauna magkada sa balay, magpaabot ng sobre. So, garo, ang sistema mga tugang, garo sa estupido na pananaw. Di ba? Arog kayan ang plataforma mo, arog kayan ang pagpili mo kang kandidato, kung sino ang mauna, kung sino ang makahatag ng last hour. Di ba? Ba kung ano kumbaga, iyo ini ang ladawan na waragod kita nin pigsasabi na kaseryosohan. Puro kita gumod-gumod. Sus, amo na naman nga pirman mga bayhon, para reyes na lang ngaya. Anhapot, aram mo na pararehas na lang, natataday ka nag-isip na mabago naman. Di ba? Natataday ka naman nag-isip na baguhon ko naman daw, kay bagan amo na lang pirmi. Baga-baga yan sa pagkaon. Pag-agdasay mo, san agum mo, pag-agdasay mo kan aki mo, pay, makaon na tabi. Pagbukas mo, sus, na ano ini? Uga. Otro, pay, mamanggi na. Sus, uga na naman. Pagkaga, pay, mapamahaw na. Sus, uga na naman. So, naghahanap ka baga, mapaiba. Ha? Naghahanap ka, mapaiba na putahe. Pero panoy na may iba, naday ka man naghihinguha na mabago. Arog baga kaiyan, kaya nga ni every 3 years may eleksyon para makapag-isip-isip ka, tawaan ka ning tsansa na mabago ang mga lideres sa lugar mo. Kasimple lang bagasan, halimbawa ako, garo lang iyang pagkaon sa lamesa. Pagbubukas mo, iyon ang iyo permi. Pero kung ikaw ang magibo ng paagi na mahingaw daw ako na pagbukas ko, iba naman ang mabukasan ko. Dili kay pagbukas mo, bubulyawan mo ang agom mo. Nano na ini agom? Amo na lang pira na ulam ta. Masabi ang agom mo. Nata, agom, may hinatag ka na budget para mabago ang pagkaon ta. So, kasimple sa politika, yaon bagan luhi ko na nano kay habo mo ka ini. Habo mo, pero pag abot kang last hour, kay nahatagan ka, fight ka. Sabi nga ni, ang 3 years or 365 days nakasalalay sa kamot mo. Ang problema, ang 365 days, pinagpalit mo lang sa 1 day. 1 day na kaligayahan, nakatanggap ako ng arog kay ni. Tinira ko sa SM, tinira ko kung sa'y na fast food chain. Pagkaaga, balik ka sa uga. Pagkaaga, balik ka sa parauway. Kaya nasa kamot nindo. Nasa kamot man lang nindo, ang hinahanap nindo na pagbabago. Okay mga kaibigan, para sa ating Balitang Ako Bicol. Hatid po ito sa inyo ng Bicol TV Sorsogon, ang Balitang Ako Bicol, 131 sa balota, katabang na kasurugpa. Educational assistance ng Ako Bicol Party List, ipinagtanggol ng 2 mag-aaral laban sa mga kritiko. Matapang na ipinagtanggol ni na Julien M. Esmundo, 19 anyos,
isang first-year accounting management student mula sa Divine Word College of Legazpi o DWCL, at Monica C. Perez ng Purok 4, Bagong Bayan, Daraga Albay, isang graduating student ng Daraga Community College, ang Educational Assistance Program ng Ako Bicol Party List laban sa mga kritiko nito. Ayon kay Julien, karapat-dapat sila makatanggap ng tulong pinansyal, lalo na ang mga estudyanteng kapos sa pera. Dahil sa programang ito, hindi na niya kailangang humingi ng dagdag na pera sa kanyang mga magulang upang matustusan ang kanyang pangangailangan sa eskwelahan, lalo na't nalalapit na ang pagtatapos ng klase. Samantala, sinabi naman ni Monica Perez na walang masama sa Educational Assistance Program ng Ako Bicol Party List, lalo na para sa mga estudyanteng gaya niya na tunay na nangangailangan. Malaking ginhawa ito sa kanya magastusin bilang isang graduating student na may maraming kailangang asikasuhin bago matapos ang kanyang pag-aaral. Salamat, Ako Bicol Party List. Yan po ang balitang Ako Bicol 131 sa Balota. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Ako po si Rosauro Amistoso. Ayan, mga kaibigan, ang dalawang pahayag ng estudyante na nagpapatunay na malaking tulong ang Ako Bicol Party List Financial Assistance sa kanilang pag-aaral. Kaya nga sa usapin na dapat bang i-demolish ang Ako Bicol or ang party list? Dapat bang i-demolish ang party list? Tayo po ay 100% nagsasabi ng hindi tayo sang-ayon na i-demolish ang party list. Nasa mga kamay na lang natin. Alam natin kung ano ang mga tulong na naibibigay ng isang party list, katulad na lamang nitong Ako Bicol Party List. Hindi po tayo umaangat ng upuan ng Ako Bicol Party List, pero base sa mga pagsusubaybay natin, parang ang tulong nito is from womb to tomb. Pagkaanak mo, pwede ka nang humingi ng assistance sa Ako Bicol. Lalabas ka ng ospital, at pag namatay ka naman, meron din silang ibinibigay na burial assistance. Ito po ang isang ipinagmamalaki ng mga Bicolano, kahit po sa ang lugar, ang Ako Bicol Party List, na tunay na naninindigan para sa mga kababayan. Mabuhay po ang Ako Bicol Party List 131 sa Balota, katabang na, kasurug pa. So, balik tayo mga kaibigan sa issue natin, ito nga na sabita na pirmi kita dakdak after election ang mga kandidato nanggarana na. Siyempre, makita mo, pakaratuanay kundiin sa Hong Kong, sa Singapore, pamunay muna, bagaw. Pamurunay muna yung kita. Kay pagalo, ning kangurot, mga makulugong pandiniho, sing kangurot. Kaya, puro para syarani kita sa ibang lugar. Mga 1 month, pagbalik digdi, June 30, masurumpa na sinda. Aha. Di ba? Ayan po ang pigsasabita na sangunyan sa pagpili niya to. Ihalimbawa ta na lang ang kinakaunta sa oral daw. Kaya ngani nagigibo kitang paagi mga tugang nagigibo kitang paagi dahil sa ang gusto niya to sa pagkaunta igwaman kuta nin pagbabago. Sa pagbabago na ini, garo ini sa politika. Dahil na kamo para tuod sa mga politiko na nangampanya, ako ang madaras ang tunay na pagbabago. No, ikaw na botante ang mabago.
Bako ay ni ng mga opisyalis. Ikaw, kaya din na kita magparatuod. May sarong kandidato, lintian na kasi siya. Ako ang madara sa tunay na pagbabago. San ano? Ang nagdadara sa tunay na pagbabago, daing iba sa diri mo. Ha? I-analisar ta, magkaigwa kita ning maskipan o maski sarong oras na paghurup-hurup. Nano ang naginibuan sa di, kay dapat ko pa ini i-re-elect. Ha? Saan ko pa ini ori na nahiling? Garo nahiling ko ini last 2022. Arog man ka ini election time. Iilihir mo pa daw ini. I-analisar mo. Ini nakagawad. Minsan, maski bako niya ng distrito, nakaduman pa sa pagtabang. So, para kang dahilan, nadilinitawan ning another chance na makapagserbi giraray. Tana evaluate mo. Bako itong ini na kandidato, kan last hour ang itinakwa ini 50. Tandaan ko ngayon ha. Pag ini nga dili magtao, ikis ka ngayon sa akon. Pag ini nga dili kami natawan, ang pamilya ka dili ako naabutan sa last hour, ikis ka sa akon. Ba kung araw kayan ang ano, ang dapat tang isistema. Kaya, ako na nga pudan, mga tugang. Ha? Di na gud ko magparatuod. Saan mga pabutog kayo ng mga politiko na kami ang madarasan tunay na pagbabago. Ang pagbabago na sa kamot nindo. Ako mga tugang, ha? Sa mga nasabaybayan ko na mga post kaini ka mga suportadores ni Pasig City Mayor Vico Sotto, dakulaon ang paghanga ko sa tawong ini. Dakulaon maski day ko pa iniyamang nakadao pang palad ining mayor kang Pasig City. Pero digdi ko naisip, huna ko wara na. Huna ko paruro na an Pilipinas pag-abot sa lado san politika. Pero sa katawuhan ka ini ni Mayor Vico Sotto, masasabi ko na sana one of this day pag mata ko habang buhay ako maging presidente ni. Maging presidente ni kan Pilipinas. Hanaan ginibo niya sa Pasig. Gibuho niya sa bilog na Pilipinas. Nahiling ta kan first term niya, that was 2019. Pirang dekada kinaputan kan pamilya Eusebio ang Pasig City. Pero nadaog niya ini. Ginana niya ang Pasig City. Hanggang sa pag-re-elect 2022, ang sa iyang kalaban, halos nilamangan niya ng 300,000 votes. Waran kwarta na nag-rainar. Wara nin mga padrino na nagsabi, kami na ang bahala sa pangampanya mo, kami na ang bahala san mga sobre na ihatag mo. This time malaog siya sa sayang last term. And take note, bilyonaryo ang kalaban niya. Makwarta, may poder,
Pero sa pangampanya ni Mayor Vico Soto, dahil mo lamang inimahilingan ng pagkahadit na bilyonaryo ang kalaban niya. Why? Ako maserbi. Ha? Sabi ni Vico Soto. Ang sadya ko, ha? Maglingkod bayan. Ngayon kung ayaw niyo sa akin, wala akong magagawa. Dahil sa 6 years pinatunayan ko, kaya mampalan ang zero corruption kung gusto mo. May mga kaso, pagkakasuhan kung ano-nano, pero dahil man napapatunayan. Paras na naman kang latest na nahiling ko. May hakot system ba? May mga hakot system? Saan in-interview? Linti ang taga Quezon City. Dahil daw ninda aram, basta sinda pinasakay. Pinabado ng puti. Pero dahil ninda aram, kung makainsinda, pinababa, nagrally-rally. Ang iba urugmahon pa, kay nano, ang purpose mo lang man lang ay nawon, mahiling, magpa-picture. Sipon mo yan. Kaya sana mga tugang sabi ko nga ni, please, dahil na po kita, dahil na po kita, pagparatuod kay ni ng mga politiko na pigsasabi na madara ng pagbabago. Wala na po ini sa ladawan ta na madara ng pagbabago. Gas-gasuno na po ini. Ang tunay na madara ng pagbabago ang sadiri nindo. Kamo ang mabago sa mga nakailihir ang nakaturukaw. Kamo ang madara ng pagbabago. Ha? Kamo ang madara sa tiyempo na mabago. Bako ini ng mga politiko. Maniwala kamo. Why? Pagkatapos kang eleksyon, sisa nakaturukaw, iyo man giraray, magurumod-gamod ka mo, amo man nga gihapon, nata sisa ang binoto nindo. Sinda man gihapon. Oh. Si Vico Soto, nagtaramda nin babaguhin ko ang Pasig. Para man. Pero kung ano ang tungkulin niya, yun ang ginibo niya. Sabi nga ni Ma'am Bebot Hilianoras, anwara na himuan, nano kay ibuboto pa siya. Di ba? Para sa pagini, Mayor, ano pa ang mga nagawa ninyo sa lugar natin? Simbagsan, Mayor. Ikaw ba'y umikot na dito sa lugar natin? Opo. May nakita ka ba? Wala po. Wala ka pala nakita, nagtatanong ka pa. Di ba? So, ahay ng pagbabago. Sabi po ni Dennis Borjal, nababadli ang kalaban ni Vico Soto, tabako siyang korap. Sabi niya baga, kung naging korap ako, meron na sana akong 29 bilyong pesos. Pero dahil tapat at tunay na nagsisilbi, mahal siya ng mga taga-Pasig. Imagine that. 29 billion. Ha? 29 billion mga tugang. Mataginting, ha? Bako ng milyon ini. Billion ang pinag-urulain kayo ni. Knowing Pasig City? Sentro ho nun. $29 billion, si ina niya man, hanggang magadan ka, dahil mo pa yun kaya ubuson. Kung pambakal mo lang yung pagkaon, pambakal mo yung mga luxury car, dahil mo na kaya ubuson. Pero, nasa buot mo ang pagsisirbi. Nasa buot mo ang pagsisirbi. Kaya nga sabi ni kanama si Vic Soto kang pinakilala ini, the next president of the Republic of the Philippines. Diyos ko, sabi ko, sana magkatotoo. Sana lang. Sana lang mag-abot ang oras
na damo nin maglutaw na Vico Soto sa manlain na lugar diri sa Pilipinas para matudukan ta ang pigsasabi ninda na dili na kaya mabag-o ang bulok na sistema san politika sa Pilipinas. Maski po ako, ilalaban ko ini na pananaw ni Vico Soto kung ini maging kundakol ka ini ang magtulak na maging presidente. Sabi pa ni Dennis Boral, 2028 Vico Soto for President, Leni Robredo for Vice President. Di ba magandang tandem? So mga tugang, inabot na kita kan oras kan sa tuyang pamaaram sa tuyang programang Isyu Ora mismo. Mabalik po kita sa aga, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Ngunyan po, nakikiselebrar kita sa mga katugangan niya itong Muslim sa indang Ramadan. Sabi, sa ngaran kami ng staff kan Bicol TV Sorsogon, sa Giraray, Marinal daw, asin Diyos Mabalos, probinsya ni Sorsogon. Isyu pampubliko, isyu pagklaro, isyu hatod aksyon sa Indo ora mismo. Isyu Ora mismo sa Bicol TV.